Alam mo ba 'pag nag-abroad ka, may dalawang klaseng amo kang puwedeng mapuntahan. So, may nagtanong kasi sa'kin, sabi niya, "Ano ba yung mas magandang puntahan na amo? Yun bang first time pa naka-ano, or kukuha or first time pa niyang kukuha ng worker o yung amo na parati nang kumukuha ng worker, yung sanay na siya ba, sanay na siyang kumukuha siya ng worker, ng katulong or ng caretaker kung dito ka sa Taiwan, caretaker, ganyan, first time niya, ganyan. Or yung always na siyang nag-ano, always na siyang kumukuha, parang papalit-palit na lang siya ng worker ba gano'n. Ano ba daw yung mas maganda? So sabi ko, dalawa sa pag-abroad mo kasi, pagpunta ka kasi ng abroad, or kahit ano, kahit katulong ka man, or dito ka man sa Taiwan bilang isang caretaker, may mga amo talaga na first time pang kukuha ng katulong or caretaker or tagabantay ng matanda o sa kung katulad sa Taiwan. Tapos may mga amo din na parati na or always na silang kumukuha or papalit-palit na lang sila ng worker ba guys, na kukunin na magtrabaho sa kanila. So ano ba yung mas maganda sa dalawang yan? May dalawa kasing ano yan, may dalawang parang advantage at saka disadvantage. Yung ano kasi, yung first time pang kukuha ng katulong or ng worker or ng OFW, or OFW, ikaw yung so, siyempre magtatrabaho ka tapos may amo ka. Yan, yung amo mo, mapupuntahan mo, first time pa niyang kukuha ng worker. Ikaw yung unang worker na papasok sa kanya or magtatrabaho sa kanya o ganun. Tapos, ang mangyayari dyan, ikaw yung magiging standard ng employer mo. Ikaw yung always niyang maaalala kasi ikaw yung unang worker na magiging ano niya ba, parang tatatak sa utak niya ba, or tatatak sa pamilya nila ba na ganyan ka magtrabaho. Dapat kung maganda yung trabaho mo, hindi ka niya malilimutan. Parati ka niyang maaalala na ikaw yung magaling ka magtrabaho, magbait ka, ganyan ba. Ano ka niya, parang ikaw yung magiging standard niya sa kung susunod man or alis ka man sa bahay niya or kukuha man siya ng ibang worker na kasi gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, example. Tapos magpapalit na sila ng katulong or ng worker nila sa bahay nila. So, kukuha na naman sila ng bagong worker. So, ikaw na yung parang standard ng amo mo. Na parang sasabihin na, ano ba, parang, minsan may mga amo kasi nagko-compare guys, kino-compare nila yung mga dati nilang workers sa bago nilang worker. So, kung ikaw yung unang worker na nakuha nila, syempre, sa'yo yung ikukumpara nila yung kalawang makukuha nilang worker sa trabaho, example, or sa kung mag-aalaga ka man, or yaya ka man, mag-alaga ka man ng bata, or mag-aalaga ka ng matanda, ikaw yung unang nilang aanuhin na ganito ka magtrabaho, ganyan ka, mabait ka, ano ka, approachable ka, smiling face ka, ganyan ba? So, ikaw yung unang maano nila, maaalala nila. Ikaw yung maanuhan nila. Minsan, maganda yun. Pero sa susunod na magiging katulong kasi or susunod na magiging worker ng amo na yan, tapos ang ugali niya, nagko-compare siya ng mga worker niya, kumpara ka niya sa ikukumpara na worker niya sa past worker niya, hindi maganda yun. Yan yung hindi maganda sa kanang ganyan ba. Pero sa ikaw na parang mas ano kasi sa totoo lang kasi, yung mga employer na una pang kukuha ng worker guys, mababait yan. Kasi yung mga dati ko kasing naging amo, ganon sila, dalawang naging employer ko, first time silang kumuha ng worker, tapos ako yung nakuha nila. At tapos sa base naman sa experience ko, talagang maganda. Maganda kasi wala kang stress guys, kasi wala silang i-compare sa'yo. Hindi sila maghahanap ng mga dapat gawin mo, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Walang mangyayaring ganyan kasi ikaw yung una kanilang worker, kaya yung gagawin nila is mag-adjust sila sa'yo, tapos iutos nila yung mga gagawin mo, ganyan, na parang smooth lang ba yung trabaho mo, smooth lang, na parang relax. Hindi katulad kapag yung mapuntahan mong amo is always naghahanap or always na silang nagkumukuha ng worker guys. Tapos lalo na kapag yung napuntahan mong amo is yung dati niyang worker, napalitan mo, example, papalitan mo na yung ikaw yung susunod sa worker na yun, tapos mabait na, tapos magandang magtrabaho, very good yung worker na yun. Tapos ikaw yung susunod, tapos yung amo mo pa, yung ugali pa ng amo mo is nagko-compare siya ng trabaho mo at saka yung trabaho ng una niyang worker. Sakit sa ulo yan guys. Kasi para ka mapipressure ka.
mape-pressure ka na, ala magaling yung dati niyang katulong or yung dati niyang worker, magaling yung magluto, yung dati niyang worker maganda yung magtrabaho sa bahay, o ganyan, ganyan. Yung mga parang mai-stress ka ba kasi may standard sila ng worker na parang yun ang gusto nilang sundin mo. May or gusto nila na kanang yung trabaho mo kasi ganito yung gilitan mo na ano. Di ba ganun? Ganito magtrabaho yung mga ano, yung dating worker dito, yung dating na pinalitan mo, ganito siya magtrabaho, ganito siya magluto, ganito siya mag-alaga, ganyan ba, may standard sila na parang kailangan, ganun ka din. Na parang dapat ganun ka rin kasi ganun yung napalitan mo. I-compare ka nila, yung mga kahit hindi nyo kapaligid sa'yo, lalo na kapag mabait or maganda, birigog talaga yung napalitan mo, sasabihin nila, ay, ganito, yun si ano, yun si ganito, yun si ganyan, ano siya magtrabaho, ang bait-bait nun, saan na kaya yun, ganyan ba? Parang, parati kang mai-stress ka. Kasi, para bang may ano ka, may kailangan kang pantayan, may kailangan kang worker na pantayan sa trabaho, pantayan sa mga, kung anong mga gusto nila, ganyan ba? No? Ay, stress. Ganyan, may mga ganyang amo guys. Hindi, pero hindi naman lahat ah.